Habang tumatanda tayo, lalo na paglampasidad 60, isa sa pinakaunang senyales na may pagbabago sa ating kalusugan ay ang panghihina ng binti, hirap tumayo, mabagal na paglakad, madaling pamumulikat, at minsan ay tila nanginginig ang tuhod. Maraming Filipino seniors ang nakakaramdam nito, lalo na iyong may arthritis, diabetes, o matagal nang hindi gaanong nakakapaglakad. Pero alam mo ba na ayon sa ilang pag-aaral, kabilang ang research mula sa Journal of Nutrition at Harvard Health, may ilang pagkain na kayang pabilisin ang muscle recovery at magbalik ng lakas sa binti sa loob lamang ng 12 hanggang 24 na oras, basta't ito'y bahagi ng tamang nutrisyon at may banayad na pag-ehersisyo. Totoo ito dahil sa kombinasyon ng amino acids, electrolytes, anti-inflammatory nutrients, at natural collagen boosters na nakapaloob sa ilang pagkaing madalas nating makita sa kusina, lalo na sa kulturang Pilipino. Marami na ring lolo at lola sa Pilipinas ang nagsabing lumakas ulit ang aking katawan matapos baguhin ang kanilang pagkain. Halimbawa, si Mang Rudy, 72 anyos mula sa Batangas, dati raw hirap tumayo pag umaga. Ngunit matapos sundin ang diet na ire-recommend natin ngayon, ay unti-unting nagbalik ang tibay ng kanyang tuhod at binti. Kaya ngayong video, ibabahagi natin ang 6 na food na clinically supported, madaling hanapin sa palengke, mura at masarap. Hindi ito magic. Ito ay science plus tamang pagkain plus tamang timing. At kung nais mong manatiling aktibo, makapaglakad ng hindi hinihingal at maiwasan ang sakuna gaya ng pagkadulas o pagkahulog, siguraduhing tapusin mo ang video dahil ang mga pagkaing ito ay kayang baguhin ang araw-araw mong pakiramdam. Unang pagkain, maliliit na isda, sardinas, tulingan, galunggong. Isa sa pinaka-epektibong pagkain para sa mabilis na pagbalik ng lakas ng binti ay ang maliliit at matatabang isda tulad ng sardinas, tulingan, tamban at galunggong, na siksik sa omega-3 fatty acids, vitamin D, calcium, at natural marine collagen. Ayon sa pag-aaral ng American Journal of Clinical Nutrition, ang omega-3 ay nakakatulong magpababa ng inflammation sa kasukasuan, kaya mas nababawasan ang kirot sa tuhod at binti. Kapag mas kaunti ang pamamaga, mas mabilis din nakakagalaw ang kalamnan. Para sa mga Filipino senior na napalalampas ang pagkain ng isda at mas napapadalas ang karne, malaking tulong ang pagbabalik nito sa diet. Si Aling Ninita, 68, mula sa Cebu, ay nagsabi na pagkatapos niyang gawing umagahan ang sardinas tuwing 3 araw, mas magaan daw ang kanyang pagbangon at hindi na nangingilo ang binti. Bakit? Dahil ang omega-3 ay tumutulong sa muscle protein synthesis, ang proseso kung saan nagre-repair at nagtatayo muli ng kalamnan. Dagdag pa rito, ang maliliit na isda ay may calcium plus vitamin D combo na ayon sa National Institute on Aging ay kritikal para maiwasan ang mabilis na pagnipis ng buto, osteoporosis. Kapag mas malakas ang bones plus muscles, mas matatag ang ibaba ng katawan. Sa kulturang Pilipino, madali lang itong idagdag. Isdang prito, ginisang sardinas, tinolang isda, o kahit canned sardines basta hindi sobra ang alat. Kumain ito sa umaga para mas mabilis ang recovery dahil active ang muscle repair pagkatapos matulog. Sa loob ng 12 oras, mapapansin mo ang mas gaan at mas bilis ng paglakad, lalo na kung sinabayan ng pag-inom ng tubig. Abot kaya, masustansya, at clinically supported. Kaya ito ang unang food na dapat mong subukan. Pangalawang pagkain, saging. Panglakas ng binti sa loob ng 12 oras. Kung may pagkain na kayang magbigay ng instant relief laban sa pamumulikat, pangangalay, at panghihina ng binti, ito ay ang simpleng saging. Ayon sa Journal of Applied Physiology, ang potassium at magnesium sa saging ay direktang nag-a-activate ng electrical signals ng muscles, kaya mas mabilis gumalaw ang binti at mas mababa ang posibilidad ng cramps. Sa Pilipinas, madalas itong merienda ng mga magsasaka o construction workers, hindi dahil mura, kundi dahil mabilis itong magbigay ng lakas. Ganito rin ang epekto sa mga seniors. Kapag mababa ang potassium, madalas makararanas ang lolo o lola ng pamumulikat sa gabi, panghihina, o biglang panglalambot ng hita. Isang saging lang ay nakakapagbalik ng missing electrolytes.
Totoo rin ito ayon sa life experience ni Tatay Lando, 74. Dati raw lagi siyang nagka-cramps tuwing madaling araw. Pero nang pinayuhan siya ng doktor na kumain ng isang saging bago matulog, halos hindi na niya naranasan ang dating panghihina. Ang saging ay may natural sugar na madaling ma-absorb ng katawan, kaya perfect rin para sa seniors na hirap kumain ng malalaki o mabibigat na pagkain. May pag-aaral din mula sa Harvard School of Public Health na nagpapakitang ang potassium ay tumutulong pababain ang blood pressure. Dahilan para mas gumanda ang daloy ng dugo sa binti. Kapag mas malakas ang sirkulasyon, mas mabilis din napapalakas ang muscles. Mas mainam kumain ng saging sa umaga o bago maglakad dahil nagbibigay ito ng quick strength boost. Dito mo mapapansin na sa loob lamang ng ilang oras, mas gaan ang pakiramdam ng iyong binti at hindi ka madaling mapagod. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong pagkain, mani, kasoy, at walnut, collagen and muscle repair boosters. Hindi lamang pampatalino ang mani, ito rin ay collagen-enhancing food na tumutulong sa pagbuo at pag-repair ng muscles at connective tissues, ayon sa research mula sa Journal of Nutrition and Healthy Aging. Mayaman ang mani, kasoy at walnut sa protein, healthy fats, vitamin E, at amino acids tulad ng lysine at proline na kailangan sa natural collagen formation. Para sa seniors, lalo na sa mga may arthritis o madalas sumakit ang tuhod, malaking tulong ang pagkain ng nuts dahil binabawasan nito ang oxidative stress na isa sa pangunahing dahilan ng panghihina ng kalamnan at pamamanhid ng mga binti. Maraming Filipino senior ang nagkukwento na kapag kumakain sila ng mani tuwing hapon, kahit isang dakot lamang, ay hindi sila agad nangangalay. Halimbawa, si Lola Viring sa Pampanga, 70 anyos, dating hirap umakyat sa hagdan. Nang gawin niyang habit ang pagkain ng roasted mani araw-araw, unti-unti niyang napansin na mas kaya niya nang igalaw ang tuhod at mas nagkaroon siya ng sigla sa lakad. Ayon sa Cleveland Clinic, ang vitamin E sa nuts ay tumutulong bawasan ang muscle damage at inflammation, dahilan kung bakit mas mabilis ang recovery, lalo na sa seniors. Dahil maliit at madaling nguyain, ito ay perfect para sa mga may problema sa ngipin o ayaw ng mabibigat na pagkain. Ngunit tandaan, piliin ang walang alat para maiwasan ang sobrang sodium. Maaari itong kainin bilang merienda o halo sa oatmeal. Inire-rekomenda ang isang maliit na kamay bawat araw. Sa loob ng 12 hanggang 24 na oras, mapapansin mo ang mas magaan na galaw, mas konting kirot at mas mabilis na pagbangon mula sa pagkakaupo. Pang-apat na pagkain, malagkit, oatmeal. Energy plus leg stability food. Ang malagkit at oatmeal ay dalawang pagkaing mahalaga sa kulturang Pilipino, mula suman, biko, champurado hanggang lugaw. Pero alam mo ba na ito ay may slow-release carbohydrates na nagbibigay ng tuloy-tuloy na lakas sa binti buong araw? Ayon sa American Geriatric Society, ang mga senior na kulang sa carbohydrates ay mas madaling manghina, matumba, o mawalan ng balanse dahil kulang ang energy supply ng muscles. Ang malagkit at oatmeal ay mayaman sa fiber, magnesium, at B vitamins na tumutulong sa maayos na pag-contract ng muscles. Mas mabagal silang tunawin, kaya steady ang energy. Hindi ito tulad ng puting kanin na biglang taas-baba ang blood sugar. Halimbawa, maraming Filipino elderly sa probinsya ang nagsasabing lumalakas ang tuhod kapag kumakain sila ng lugaw o oatmeal sa umaga. Ang reason? Dahil sapat ang carbohydrate reserve ng katawan para suportahan ang muscle movement. Si Lola Marites, 76, taga Laguna, ay palaging nanghihina tuwing tanghali. Pero nang sinimulan niyang kumain ng oatmeal tuwing breakfast, napansin niyang mas kaya niyang maglakad papuntang tindahan at mas hindi nanginginig ang binti. May ayon dito ang research mula sa National Institutes of Health na nagsasabing ang stable blood glucose ay nakakatulong sa muscle endurance, lalo na sa lower limbs.
Mainam ang oatmeal dahil madali itong nguyain at pwede mong lagyan ng mani o saging para doble ang benepisyo. Iwasan lang ang sobrang asukal. Kung hindi ka sanay sa oatmeal, maaari ring malagkit o suman, pero in moderation. Sa loob ng ilang oras matapos kumain, mapapansin mong mas hindi ka nangingilo o nauupos ang lakas ng iyong binti habang naglalakad. Panglimang pagkain, Mongo, Iron plus Protein Muscle Builder. Ang Mongo ay isa sa pinaka-affordable pero pinaka-nutritious na pagkain para sa seniors. Mayaman ito sa iron, plant protein, folate, potassium at magnesium na lahat ay kailangan para sa malakas na binti. Ayon sa World Health Organization, marami sa mga seniors ay nakararanas ng panghihina dahil sa hidden iron deficiency kahit hindi sila anemic. Kapag mababa ang iron, bumabagal ang daloy ng oxygen sa muscles, kaya mas mabilis mapagod at mangalay ang binti. Ang Mongo ay nagbibigay ng sapat na iron na madaling maabsorb basta't sabayan ng pagkain ng vitamin C-rich food tulad ng kalamansi. Sa kulturang Pilipino, madalas itong kainin tuwing Biyernes. Pero dapat sana ay mas madalas dahil tunay na nakakatulong ito sa muscle repair. Si Mang Bert, 67, ay isang dating mangingisda at ilang taon nang hirap tumayo ng matagal. Nang pinayuhan siya ng health worker na kumain ng Mongo at gulay 2 beses kada linggo, napansin niyang hindi na agad sumasakit ang binti at mas kaya niyang makapaglakad sa palengke nang hindi hinihingal. Ayon sa Journal of Human Nutrition, ang plant-based protein gaya ng nasa Mongo ay kasing epektibo ng animal protein para sa muscle maintenance sa seniors basta regular ang pagkain. Bukod pa rito, mataas ang potassium nito kaya nakakatulong sa pag-iwas sa pamumulikat. Pwede itong lutuin bilang ginisang Mongo, Mongo with malunggay, o kahit lugaw style para madaling kainin. Pag kinain mo ito sa tanghali, mapapansin mong mas buo ang lakas mo hanggang hapon. Sa halagang abot kaya, ito ang isa sa pinakamahusay na muscle strengthening food sa Pilipinas. Pang-animal na pagkain, malunggay, the strongest leg repair vegetable. Kung may isang gulay na halos ituring na superfood ng mga Filipino, iyon ay ang malunggay. Ayon sa pag-aaral mula sa Asian Pacific Journal of Clinical Nutrition, ang malunggay ay may 36 na anti-inflammatory nutrients, mataas na calcium, potassium, vitamin C, at plant-based protein na sabay-sabay tumutulong magpababa ng pamamaga, mag-repair ng muscles, at mag-strengthen ng buto. Maraming lolo at lola ang nagkukwento na lumalakas ang tuhod kapag may malunggay ang ulam. Si Lola Feli, 81, na dati ay hirap yumuko dahil sa pananakit ng tuhod, ay nagsabi na noong nasanay siyang kumain ng tinolang may malunggay 3 beses sa isang linggo, mas mabilis na raw siyang makatayo at mas malakas ang kanyang hakbang. Ang sekreto ng malunggay ay ang kombinasyon ng calcium plus vitamin C plus amino acids, ang kailangan ng katawan para gumawa ng collagen at pang-repair ng cartilage. Ito ang dahilan kung bakit mabilis ang epekto nito sa binti at tuhod. Ayon sa rheumatology studies, kapag nabawasan ang inflammation sa joints, bumabalik ang mobility ng seniors. Dahil madaling lutuin at mura, dapat ito ay bahagi ng regular diet. Pwede itong isama sa tinola, Mongo, ginisang gulay, o kahit sa omelette. Napakahalaga rin ito para sa mga may arthritis, osteoarthritis, o madalas sumakit ang tuhod pagkatapos maglakad. Sa loob ng 12 hanggang 24 na oras pagkatapos kumain, marami ang nagsasabing gumaan ang lakad at hindi masyadong masakit ang binti dahil sa anti-inflammatory effect nito. Kung isa lamang ang kakainin mong gulay para sa lakas ng binti, ang malunggay ang pinakamakapangyarihan. Pangwakas na kaisipan. Maraming Filipino seniors ang naniniwalang normal lang ang panghihina ng binti. Ngunit ayon sa maraming pag-aaral sa senior health, hindi dapat basta tanggapin na parte ng pagtanda ang panghihina. Kadalasan, ito ay resulta ng kakulangan sa tamang nutrisyon, electrolytes, collagen support, at anti-inflammatory foods. Ang 6 na pagkaing binahagi natin, maliliit na isda, saging, nuts, oatmeal, malagkit, Mongo at malunggay, ay hindi lamang masustansya. Ito ay clinically supported at practical para sa kulturang Pilipino. Hindi kailangang mamahalin ang solusyon.
Minsan nasa tabi-tabi lang ito sa palengke o sa likod bahay. Ang pinakamahalaga, consistency, hindi pagiging perpekto. Kahit isa o dalawang pagkain muna ang idagdag mo araw-araw, mapapansin mo ang pagbabago. Mas mabilis bumangon, mas konting kirot, mas malakas na hakbang, at mas malinaw na paggalaw. Huwag ding kalimutan ang pag-inom ng tubig at banayad na paglakad kahit 10 minuto bawat araw. Ngunit tandaan, kung may matagal na pananakit o pamamanhid, mahalagang kumonsulta sa doktor upang masuri ang kalagayan ng buto at muscles. Ang pagkain ay hindi gamot, ngunit ito ang pinakamakapangyarihang pang-araw-araw na paraan upang palakasin muli ang katawan. Marami na ang nakararanas ng ginhawa at pagbabago at kaya mo rin ito. Ang lakas ng binti ay lakas ng buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng kalayaan na kumilos, makapamasyal, maalagaan ang pamilya at masiyahan sa bawat araw. Kaya piliin ang mga pagkaing nagbibigay lakas, hindi nagpapahina. Pag pinalakas mo ang sarili mo, pinapalakas mo rin ang iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.